Hello everybody! Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang butter, homemade butter using one ingredient only, that is whipping cream or heavy cream. So ayan, ito-transfer lang natin itong whipping cream sa bowl na ating pagmimixingan. Sa ating mixer na bowl. Diyan natin yan i-mix. Siguro mga more than 10 minutes siguro ang pag-mix ko nito. Medyo matagal-tagal lang. At saka, dapat lagyan siya ng cling wrap para hindi magtalsikan. So, after a few minutes of mixing, guys, ito na ang stage na pwede nyo nang gamitin ang whipped cream as a cake icing. Pero dahil butter ang ating gagawin, continue lang tayo sa pagmimix nito hanggang sa mag-change color na siya, maging yellowish na, at saka makikita nyo parang nagka-curdle na unti-unti yung ating whipped cream hanggang sa magiging butter na ito. Yung curdling stage niya, guys, is yaan na ang butter natin. Unti-unti nang na-form. Pero kailangan pa rin natin i-beat continuously hanggang ma-fully form na talaga ang butter. So, makikita nyo, magsiseparate na yung butter at saka yung buttermilk. Yung liquid niya dyan, guys, ayaan, is tinatawag na buttermilk. Yun yung original na buttermilk na hindi na nilalagyan ng lemon. Okay? So, ito na. Pag nakita nyo na, pag nag-separate na yung butter at saka yung liquid na yung buttermilk, enough na ang pag-beat kasi butter na ito. Ang sarap nitong buttermilk, guys, na original kasi medyo siya manamis-tamis. Yung original, walang halo pala to, guys, ha? Kung gusto niyo pala ng salted butter, isama niyo ang asin dyan sa pag-mix or sa pag-whip niyo ng whipped cream. Pero kung ayaw niyo ng salted butter, so wala, hindi niyo lagyan ng asin. Pagkatapos nga na masali natin yung buttermilk sa ibang container, itong butter ay ilulubog natin sa napakalamig na tubig. Ice water ang kailangan para hindi matunaw yung butter na ating ginawa. So, kailangan hugasan natin siya sa napakalamig na tubig para matanggal yung mga kunti pang gatas na natira. Kasi yung gatas ay magpapasira ng mabilis doon sa ating butter. Kaya, hinugasan ko yun ng 2 to 3 times hanggang sa nag-clear yung liquid. After nyan, ito na pinipit-pit or pinapatpat, ewan, basta, yaan, papatpatin yun ng konti yung butter para tumalsik yung mga liquid, saka yung baka merong panggatas dyan na natira para hindi madaling masira yung butter natin. So, ayan na, meron na akong butter ready to be used. So, ito namang natira, ilalagay ko ito sa fridge for future use. Kung gusto ko naman na maging salted ito, i-sprinklean ko lang ng salt at saka hahaluin. So, kasi ayaw ko ng salted na buttermilk, di ba? Kaya hindi ko isinasali yung asin sa pag-whip. Doon ko na siya isinasali individually, ay yung portion na per portion. Ayan, guys, thank you so much.